Juan Kirubin Miranda, ang guerrilla leader ng Pasakaw during World War II. Pati sa tunay na buhay, taong 1936 hanggang 1949 sa lugar ng Pasakaw, Kanaaman at buong lalawigan ng Naga. Maayos at disiplinado ang paligid. Nakasuot si Juan ng uniforme ng buong Pilipino. Siya ay tahimik, masinop at matalas ang isip. Siya ay nakaatang bilang Pinang Sergeant. Makikita si Juan na maingat na nagbabantay at nagtatala ng mga pondo at kagamitan ng kampo. Lumapit ang kanyang opisyal. Sergeant Miranda, napapansin ko hindi ka lang basta magaling sa mga numero at pananalapi. Ang iyong kaayusan at katapatan ay kapansin-pansin. Galing ka sa San Nicolas Kanaaman, di ba? Kaila ang mga taga-Camarines Sur sa pagiging matatag. Tumayo ng matuwid, magalang pero may paninindigan. Ang sabi, "Opo, Ginoo, ang bawat pisong hawak ko at bawat kagamitang na nasa paligid ko ay hindi pag-aari. Ito ay pag-aari ng sambayanan. Bilang kawani ng pananalapi, ang aking tungkulin ay sisiguraduhin walang masasayang dahil balang araw kakailanganin natin ito para ipagtanggol ang ating bayan." Mabuting salita iyan. Balang araw, Sergeant, alam kong mas malaki pa ang iyong pagiging papel sa kasaysayan ng lalawigan ninyo. Tumingin si Juan sa malayo. Puno ng pag-iisip, hindi niya alam na malapit nang dumating ang digmaan na susubok sa kanyang buhay. Ang pagbuo ng Tangkong Baka. Gubat at kabundukan malapit sa Pasakaw, Camarines Sur. Taong 1942, madilim, maputik at puno ng panganib. Nakatipon si Juan kasama ang kanyang mga tapat na kasama sina Elias, Madrid at Leon Aurus. Dito nilang itinatag ang Tangkong Baka Guerrilla Unit. Nakatayo si Juan sa harap ng maliit na pangkat, seryoso pero matapang. Mga kasama, Elias, Leon, dumating na ang panahon. Ang hawak kong lapis at kwaderno noon ay kailangan palitan ng sandata. Bilang dating kawani ng hukbo, alam ko ang sistema, alam ko ang kahinaan at lakas ng ating kalaban. Ang sabi ni Elias Madrid, "Juan, kaunti lang tayo kumpara sa kanila. At dito sa Pasakaw, ito ang daungan, ito rin ang pasukan at labasan ng mga barko at supply. Ito ang pinakamahalagang lugar at ito rin ang pinakamapanganib na depensahan." Kaya nga ito ang pipilian nating lugar ng labanan dahil kung hawak nila ang Pasakaw, hawak nila ang buong Camarines Sur. Pero kung hawak natin ang mga gubat at daanan dito, tayo ang may hawak sa kanilang galaw. Nagsalita ang unang mayor ng Naga City na si Leon Aulus. Ano ang itatawag natin sa ating pangkat? Sabi ni Juan, "Tangkong Baka." Ito ang pangalang magbibigay takot sa kanila. Hindi tayo lalaban sa harap-harapan lamang, gagamitin natin ang ating kaalaman sa lupa. Ako, bilang inyong pinuno, ay hindi kayo ipapadala dito ng walang saysay. Gagamitin ko ang aking talino gaya noong ako ang may hawak ng pondo. Bawat galaw ay may plano, bawat hakbang ay may halaga. Tumingin siya sa lahat at tinaas ang kanyang baril. Mula ngayon, mula Pasakaw hanggang Kanaaman, mula Tagilid hanggang Naga, ipakita natin ang bawat pulgada ng lupang ito ay may nagmamay-ari at iyon ang sambayanang Pilipino. Kinabukasan ay agad silang naghanda upang umuwi muna sa kanilang mga tahanan at magpaalam sa kanilang mga pamilya. At iparating dito na sila ay sasabak na sa matinding gera. Si Colonel Miranda naman ay agad nang sumakay sa sasakyan niya upang tumungo sa Kanaaman, Camarines Sur dahil nandun ang kanyang asawa at mga anak. Dahil kinabukasan na ang isinagawang plano ng pagharang sa pangkat ng mga Hapon sa Tagilid, Pasakaw upang masukol ang mga ito. Ang Tagilid ay isang mahalagang lugar sa Pasakaw, Camarines Sur noong panahon ng digmaan dahil nasa baybayin at malapit sa daungan. Ito ay naging estratehikong punto para sa mga gerilla noong Tangkong Baka Guerrilla Unit. Ginamit nila ang Tagilid, Pasakaw bilang taguan ng supply, silungan at lugar na pinagmamasdan ang galaw ng mga Hapon sa daungan at mga pangunahing kalsada. Dito madalas nagpupulong si Colonel Juan Miranda at ang kanyang mga opisyal dahil ligtas at mahirap tuntunin ng kalaban.
At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Juan Kerubin Miranda. Taong 1943. Daanan papuntang Naga, tagilid Pasakaw. Ito ang araw na pinakahihintay nila upang masukol ang kampo ng mga Hapon. Itinipon niya na ang kanyang mga tauhan dahil nakita nila na ang mga Hapon galing sa daungan ay pupunta na ng Naga, Camarines Sur. Suot pa rin ni Juan ang uniforme ngunit puno ng butas at dumi. Ngayon ay hawak niya na ang ranggong koronel kasama ang kanyang mga tauhan mula sa Tangkong Vaca Guerrilla Unit. Sa kanilang lihim na kampo sa kabundukan, tahimik na naghihintay ang mga gerilya. Araw at gabi silang nagbabantay, handang kumilos anumang oras. Bilang leader, si Juan Kerubin Miranda ang nagsisilbing lakas at gabay ng kanyang mga tauhan. Sa bawat laban, ipinapakita niya ang tapang, talino at malasakit para sa kanyang mga kasamahan. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, dumating ang balita na papalapit na ang mga kalaban. Sa utos ni Juan Kerubin Miranda, mabilis na pumwesto ang mga tauhan. Ang bawat isa ay handang lumaban para sa kanilang bayan. At nang dumating ang tamang sandali, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa kabundukan. Matapang na lumaban ang mga gerilya laban sa kanilang mga kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, nananatiling matatag si Juan Kerubin Miranda. Buong tapang niyang pinamunuan ang kanyang mga tauhan. Nagbibigay ng malinaw na utos upang mapanatili ang kanilang lakas at pagkakaisa. Sa bawat putok ng baril, mas lalong tumitibay ang kanilang paninindigan. Hindi sila umatras, sapagkat alam nilang ang laban na ito ay para sa kinabukasan ng Pasakaw at ng buong Camarines Sur. Itinaas ni Juan Kerubin Miranda ang kanyang kamay na sinyales ng paglusog. Sa pamamagitan ng kanyang talino sa pakikidigma at walang takot na pamumuno, nagtagumpay ang kanyang grupo sa pagpigil sa pag-atake ng kalaban. Dahil sa kanilang tapang at pagkakaisa, napaatras ang mga kalaban. Muling nanaig ang pag-asa sa puso ng mga mamamayan. Hindi naging madali ang kanilang tagumpay. Maraming sakripisyo, hirap at panganib ang kanilang hinarap. Ngunit ang kanilang pagmamahal sa bayan ang naging dahilan ng kanilang katatagan. Si Juan Kerubin Miranda ay naging simbolo ng katapangan at pag-asa. Ang kanyang pangalan ay nanatiling bahagi ng kasaysayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Hanggang ngayon, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Isang paalala na ang tunay na bayani ay hindi lamang lumalaban para sa sarili, kundi para sa kalayaan at kinabukasan ng kanyang bayan.